Good morning guys, salamat sa patuloy na panonood ng ating mga video sa ReadFox iNet natin guys. Sa video ito ay papakita ko sa inyo kung paano ba natin i-implement yung payment reminder at saka yung PPPoE na script. Marami kasing request guys na katulad ng version natin ng previous natin na script ay pinagsama natin yung pag-i-install ng PPPoE na server doon sa ating MikroTik at saka yung payment reminder. So mayroong nag-request sa atin na pwede daw bang ihiwalay yung dalawa na yon. So paghiwalay natin dito guys para ma-download niyo ng separate yung ano na yan, yung mga files na yon. So dito meron akong bagong reset na MikroTik. Ang pangalan ay RB951UI. Itong MikroTik na to guys ay bigay sa atin ng ating kaibigan na si Sir Henry Kobe Pagaspas. Maraming salamat sir sa pinagkaloob nyo po na MikroTik. Ito po ay malaking tulong po sa akin sa pag-testing po na ating mga script sa iba't ibang MikroTik devices. Maraming salamat po talaga sir. So dito guys, lagyan natin ng password kapag proceed na tayo. New tayo window para hindi na maghihingi kapag mag-implement tayo ng script. So dito pasukan muna natin ng internet. So sa MikroTik na to guys, dito tayo sa Ether 2 maglagay ng in ng internet natin kasi yung kanyang Ether 1 ay PoE na in. Sunod, punta tayo sa firewall and then set natin to masquerade ang action. Tapos dito sa out interface, select din natin yung Ether 2. Tapos dito sa IP and then DNS, set natin sa Google DNS. Yan lang, mabilis lang to. Tapos isang importante din guys na kapag magsiset up tayo ng ating mga MikroTik, dapat ay naka-enable din yung ating NTP client para maging updated po yung time ng ating MikroTik. So time.google.com lang muna dyan. Okay, then katapos nito may internet na siguro tayo. May internet na. Ayan, meron na. Kasi nag-sync na yung time. Okay, then kasunod nun ipipaste na natin yung ating script. Napin natin dito. Saan na ba yun nalagay? Itong demo, PPPoE demo. So meron ako dito. So magiging available ito under sa ating description mamaya pagkatapos ma-upload ito. So itong auto PPPoE, ayan, kung makita nyo dito guys, meron na nakalagay na network address which is 20.0.0.1. Nasa inyo po yan guys kung babaguhin nyo dito. Halimbawa ay ganyan, 172.15.10 ganyan. So kopya nyo na lang to, baguhin yun din dito hanggang dito sa may ano to, yan dyan, ito hanggang din sa may toldok. Kung subnet nyo ay 24, ganito, pero kung subnet nyo naman ay 22, gawin nyo ritong 13 yan. Pero sa ngayon yan lang muna. So dito sa bridge, pwede itong baguhin kasi yung nakalagay kasi dito ay PPPoE _hotspot. So kapag PPPoE service lang yung gagawin ninyo, parang hindi naman yata sensible na yun ang ilalagay yung name. Depende din naman, kahit ano naman pangalan pwede. Yan, bridge sa PPPoE. Kaya yung ginawa namin yung ganon, ginawa ko yung ganon kasi usually yung ating service na PPPoE at saka hotspot ay pinagsasama na namin sa isang interface.
So pagka good na yun sa inyo yung mga address dito, select all lang, then copy, and then paste na natin dito. Ayan, enter lang ganyan. So makita nyo rito guys, mayroon na tayong PPPoE na bridge pero wala pang port na member. Kung makita ninyo dito, kita naman siguro dyan sa inyong sa video, ito hindi pa siya activated pero meron na siyang meron na siyang PPPoE na account na nilagay ko dyan na yung test. Wala pa tayong nilagay na member ng port sa ating bridge PPPoE kaya nalagay tayo. Yan, sinadya ko yung hindi sinama yung mga ports sa MikroTik guys kasi hindi ko naman alam, hindi ko sure kung ano yung mga gamit ng kada port ng inyong MikroTik. So sign natin dito yung 3 tsaka yung 4. Yan kasi gamit ko dito. Okay, so makikita nyo guys, so ayan, nag-activate na siya. So meron na siyang internet. Itong ano na to, set natin ay natin sa PPPoE. Ayan, lumipat siya sa PPPoE. Makita nyo yung address niya ay dito sa Huawei. Okay, so YouTube tayo. Tingnan natin guys kung mayroong net. Ayan, meron siya dito. Ayan, sure tayo na nandyan yan. Nakita natin yung sa queues. Ayan, mumula. Okay, so katapos yan, i-implement na natin yung yung ating payment reminder. Halimbawa, kapag may setup na po yung MikroTik ninyo, i-skip nyo na po itong kaninang parts hanggang dito po sa pagsisetup ng bridge. Yung payment reminder na lang. So katulad yan, kuhanin lang natin yung script ng ating payment reminder dito. Ayan, saan na ba yan? Ayaw lumit. Ayan, dito. So dapat yung kanyang local address set din natin dito. Natin sa PPP, yung local address natin ay 172.15. Halimbawa dyan sa inyo ay ganyan. Kakopy nyo na lang to guys. Yung isa na yan, pinasimplify ko na lang hanggang dito na lang ganyan. So halimbawa yung proxy port ninyo ay hindi 8080, ay baguhin nyo din dito. Makikita nyo lang dyan sa may IP and then web proxy, itong port na to, and 8080 siya, naka-disable pa siya. So i-run natin yung script natin. Yan, dapat mag-match silang dalawa dito, app IP. So select all, then copy lang natin, punta tayo rito ulit sa ating new terminal, paste lang natin dyan. Ayan, PPPoE and payment reminder. Dapat payment reminder na lang, installation is done. Change na lang natin later. So dito guys, so makikita nyo rito meron ng panibagong profile na in-input yung ating script, which is yung non-payments or unpaid or delinquent. Ano ba yung tawag dito sa mga client, yung matigas magbayad. So dito sa nangyari nga, meron tayo ng dito sa ating web proxy, naka-enable na ito. Ayan, enable. Tapos yung ating access ay nagkaroon na rin ng laman. So dito guys, ang gawin na lang natin ay, kasi wala pa tayong files dito wala pa tong kung di ko pa nalagyan, wala pa yung
web proxy. Delete ko nga tong hotspot para makita nyo talaga. Yan, delete natin lahat. So punta tayo rito guys sa IP, then web proxy, then dito sa reset HTML, click lang natin siya. I-click natin yung yes. Ayan, nandyan na siya, pero yung kulay puti pa yan. So pwede na natin i-testing yan kahit yan lang muna. Pero para makatipid tayo sa video, yung time, drag na lang natin to error HTML na kasama dun sa ating folder. Lagyan natin dito guys. So yan. So ngayon i-kick natin yung yung active na si test. Kick natin ay i-set muna natin yung kanyang profile. I-test dito. Set natin sa non-payments. Ayan. Click natin yung OK, and then punta tayo dito sa active connection. Kick natin siya guys. Nakita yan, may pula. Pagbalik nyan, try tayong mag-reconnect ng ating ayan. So makikita nyo guys, dito iba na yung kanyang address. Kanina yung natin is 15. Ayan, pero yung address niya ngayon dito ay nasa 16 na siya. So ngayon, itong ating yan, dito wait tayo ng konti na mag pop up na yung, minsan kasi guys medyo matagal before siya mag pop up pero halimbawa ito, connect tayo dito sa isang Redbox PPPoE Wi-Fi 5. Ayan natin kung magpa-pop up na. So ayan na siya guys, kita nyo, ang bilis lang. Balik ulit tayo doon sa kanina, Redbox, dito sa PPPoE na konektado tayo. Ayun, ganun lang, mabilis lang siya guys. So bali sa ngayon, pwede nyo nang i-download yung payment reminder only na script. Halimbawa ito, i-kick natin pabalik. Set natin ulit sa ibang profile yung test natin. Set natin sa 100 MB. Tapos yung connection, kick natin. Pag redial ulit, tingnan natin kung makabalik na. Yan, pagbalik yan guys, maganda tayo rito. Ayan, connected na ulit. Ayan, hindi na siya pagpapop up. Although need lang talaga manual. Sa ngayon, gagawa pa tayo ng yung graphical user interface talaga na application na pwede doon na lang kayo magsiset ng unpaid at saka halimbawa yung mayroong due date sila, siset natin doon kapag hindi ka naglagay ng paid during that due date na nilagay mo, ay mag-automatic siya, pero in the future pa yan. So ngayon, manual muna tayo guys. Okay, yun lang at maraming salamat. Sana ay naibigan yung ating video, at saka kung sakaling nagustuhan nyo po guys yung ating payment reminder, ay pwede po kayong mag-avail po sa akin at i-allow ko na lang po yung inyong access doon sa ating Google Drive. Maraming salamat po ulit.